Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay galit na winasak ng Third Council Elder ang lamesa sa banquet hall dahil sa mga hindi magandang kondisyon na nais ng Vice Lord Xian Yuwon sa kanila. Matapos ay agad na tinutukan ito sa leeg ng espada ng Grand Guardian, ngunit mariin itong sinabi na ano ang gustong mangyari ni Yuwon sa mga sinasabi nitong kondisyon sa kanila. Sabi naman dito ni Yuwon na binabanggit lamang nito ang kanyang mga kagustuhan para sa kanilang isinasagawang friendly discussion. Ninas naman dito ang Third Council Elder dahil sa papaanong naging friendly discussion ito, dahil ang nais nitong mangyari ngayon ay walang pinagkaiba sa paghaamon sa kanila sa isang digmaan. Sabi naman dito ni Yuwon na upang hindi na lumaki ang sitwasyon sa pagitan nila ay gaya nga ng hiniling nito sa ating bida ay ginanap nila ang salo-salo sa isang bukas na lugar, at pinaalis ang lahat ng mga gwardya at tanging ang Grand Guardian lamang ang isinama nito at ibang mga taga-silbi. Galit na galit naman dito ang Fifth Council Elder, dahil ang kondisyon na ibinibigay nito sa kanila ay sinasabi nito sa kanila na natitira sa 6 na main clan na aalisin na ang mga kapangyarihan ng mga ito sa demonic cult. Pinaalalahanan naman si Yuwon ng Third Council Elder na sa kasalukuyan ay alam ba nito na ang puwersa nilang tatlo ay nakaabang lamang sa labas ng inner castle. Sinabihan naman ito ni Yuwon na tama ito dahil isa ito sa kanilang kondisyon bago sila mag-umpisa sa kanilang pag-uusap, dagdag pa nito na ang kanilang bilang ay 20% ng kabuoang lakas ng demonic cult, at tingin ba niya na magagawa nitong dumipensa sa pagitan ng Six-Blade Martial School, Muram Alliance at sa Forces of Evil kung sakali na mawawala ang mga ito. Sinabihan naman ito ng Grand Guardian na anong lakas ng loob nito upang pagbantaan ang Heavenly Demon. Napahinga na lang ng malalim dito si Yuwon, sabi nito na gaya ng kanyang inaasahan na mahihirapan siyang kausapin ang mga ito sa maayos na paraan, kaya naman ay agad nitong inutusan ang tatlong Council Elder na lumuhad sa harapan niya. Nagulat naman ang tatlo dahil sa bigla na lang na sumunod ang kanilang mga katawan at napaluhod. Sa isip naman ng mga ito, na nakakaramdam sila ng matinding sakit sa kanilang mga puso, pati na din sa kanilang dantian ay ramdam ito at hindi nila may galaw ang kanilang inner chi, kaya naman ay napapatanong na ang mga ito na kung anong nangyayari sa kanila ngayon. Sa isip naman ng Third Council Elder na biglang nawala ang sakit na nararamdaman nila matapos silang mapaluhod kaya naman ay tinanong nito si Yuwon kung anong ginawa nito sa kanila. Sumagot naman si Yuwon na ito ay dahil sa poison worm, ito ay tamang-tama para sa mga taong kagaya nila na ang utak ay punong-puno ng mga nabubulok na bagay. Nagulat naman ang mga ito sa sinabi ng ating bida. Dagdag pa ni Yuwon na pinakain niya ang baka ng poison worm sa umpisa pa lang at gumawa ito ng kanyang pugad sa puso ng baka, nang bigla naman na nakaramdam ng matinding sakit ang Fourth Council Elder. Sa nakitang ito ng Fifth Council Elder ay bigla naman itong nag-alala. Sabi ni Yuwon na mukhang sinusubukan ng Council Elder na igalaw nito ang kanyang inner chi matapos na mawala ang sakit. At tingin ba nito na maari niyang matakasan ng ganun lamang ito kadali? Ang poison worm na ito ay gawa mismo ng Heavenly Demonic Founder at tanging ang Heavenly Demon lamang ang may kakayahan na kontrolin ito, kaya naman kapag ang mga ito ay hindi sumunod sa kanyang mga kagustuhan o magsagawa ng mga pagbabante sa kanya ay magdudusa ang mga ito sa isang masakit na kamatayan. Sa nangyayari ay naiinis naman dito ang Third Council Elder dahil sa ang Heavenly Demon ay nautakan sila. Nang bigla namang sinabi ni Yuwon na muntik na nitong makalimutan ang ika-4 nitong kagustuhan, hindi naman makapaniwala dito ang Third Council Elder dahil sa hindi pa tapos si Yuwon sa mga nais pa nitong mangyari. Sabi ni Yuwon na bilang kapalit sa pagtanggap ni Yuwon sa mga ito bilang kanyang tagasunod ay nais niya na makatanggap ng mga alay mula sa mga ito, at para sa kanilang pagkakaibigan ay nais nitong matanggap mula sa asawa ng Lord sa tatlong main clan, ay ang kanang kamay ng bawat isa sa mga ito. Matapos nito sa opisina ng Lord, ay sa isip ni Yuwon na akala niya ay magpapakita ng respeto at pride para sa kanilang mga sarili bilang mga council elders ang mga ito, ngunit sa huli ang mga hanggal na iyon ay pinapahalagahan pa din ang kanilang buhay kaysa sa ano paman. Dagdag pa nito na si Lady Ma na mula sa Spring Clan ay patay na at tanging si Council Elder John na lang ang hindi pa namamantsahan ng dugo mula sa kanyang kamag-anak.
Nais niya na magawa ng paraan ang mga ito dahil sa kasalukuyang lakas ng kanilang demonic cult ay mas nakabubuti kung kokontrolan na muna niya ang mga ito gamit ang poison worm at buwagin ang kapangyarihan ng tatlong main clan. Bigla naman itong napatanong kung ang kanyang mga ninuno ay nagawa na din ba na mabahala sa mga naglalakas ang mga clan dati pa man, ngayon na hindi pa nito makakaya na kalabanan ang mga puwersa ng mga ito dahil sa mawawalan ang demonic cult ng malaking bilang ng puwersa ay isa lamang ang tanging sagot, kailangan nitong palakasin ang kanyang demonic cult upang kaharipan ang mga ito sa hinaharap. Sabi nito na maghahanap siya ng mga bagong martial master at pagkatapos ay liligpitin niya ang mga ito, at hindi din ito magtatagal. Maya-maya naman ay tinawag na siya ng Grand Guardian at sinabi na dumating na ang oras at kailangan na nitong suotin ang kanyang ceremonial dress. Sa Heavenly Demonic Cult Inner Castle, Grand Outer Palace, ay marami na ang nagtitipon upang saksihan ang magaganap na seremonya sa bagong Heavenly Demon at Lord ng Demonic Cult. Kitang-kita ang higpit ng ginagawang seguridad sa paligid upang mapigilan ang mga tao na nais na makalapit sa bagong Heavenly Demon. Hindi din nagtagal ay pinatunog na ang tambol senyales na mag-uumpisa na ang seremonya. Sabi ni Wang Hul na hindi nito sukat akalain na ang kanilang pinuno ay nakaakyat na sa posisyon bilang isang lord at masaya siya sa oras na ito. Sumang-ayon naman dito si Becky at sinabi na parang kailan lang ay nababahala lang sila sa pakikipaglaban nito para sa posisyon ng pagiging Vice Lord sa mga kandidato ng 6 na main clan sa loob ng Demonic Academy. Ngunit sabi naman dito ng isa na naawa ito sa nararamdaman ni Heobong, dahil kumpara sa iba ay ito ang taong gustong-gusto na makita ang magaganap na seremonya ng malapitan. Sobra itong naatat dahil sa ang kanilang pinuno ay magiging lord na ngunit bigla itong nagdalamhati dahil sa magagawa lamang nito na mapanood ang koronasyon sa malayong parte ng altar. Sabi naman dito ni Becky na wala na silang magagawa sa bagay na iyon dahil tanging ang mga tao lamang na brigade leader pataas ang maaring makalapit sa podium. Sabi naman ni Wang Hul na nakakapanghinayang talaga dahil isa ito sa labis na natutuwa at hindi mapigilan ang magkwento patungkol sa seremonya. Matapos ay sinabi na ng Grand Guardian na magsisimula na ang seremonya kaya naman ay ang lahat ay magsipagtahimik na. Ngunit nagtaka naman sila sa lalaking may bitbit na apoy. At pakiramdam nila ay kilala nila ang taong ito, ngunit nang lumingon ito sa kinaroroonan nila ay nagulat naman ang mga ito, dahil ang taong ito ay si Heobong. Matapos nito ay nag-umpisa na ang magaganap na seremonya, lumabas na dito ang Grand Guardian na bitbit ang Heavenly Demonic Order Medallion. Matapos ay sinabi ng Grand Guardian na ang lahat ng tagasunod ng Heavenly Demonic Cult na nandito ay magpakita ng kanilang pagrespeto sa Heavenly Demonic Order. Matapos nito ay sinabi ng Grand Guardian na mula ngayon ay ang inaugurasyon para sa seremonya ng Lord ay mag-uumpisa na, at nagsigawan naman sa tuwa ang mga tao na dumalo sa sinabing ito ng Grand Guardian. Maya-maya pa ay nag-umpisa nang lumabas si Yuun kasama ang Right Guardian at Left Guardian patungo sa seremonya. Nang makita ito ng kanyang mga espada at tagasunod, ay agad-agad naman nila itong binati. Nagpadala naman dito si Moonju ng sound telepathy kay Yuun upang personal itong batiin, sa nangyari ay napangiti naman ang ating bida sa ginawa na ito ni Moonju. Sa kabilang banda naman ay masayang-masaya na sinasabi ng Right Guardian gamit ang sound telepathy sa Left Guardian na ang Lord Xian Yuun ay kanyang naging disciple, naiinis naman itong sinagot ng may halong pagseselos na kung hanggang kailan ba niya uulit-ulitin ito sa kanya. Matapos ay nagtungo na ang mga ito sa harapan kasama na ang mga council elder na kasunod nila sa kanilang likuran. Habang sa paglalakad ay sinabi ni Yuun na ngayon ay nag-iba na ang kanyang katayuan, na may kakayahan na maisaayos ang mga hindi magagandang ginawa sa kanila ng mga hanggal na 6 na main clan, at upang mapahinto ang trahedya na iyon na muli pa na maulit, ay babaguhin nito ang kanilang Heavenly Demonic Cult. Nang makaakyat ay napalingon naman ito at namangha dahil sa madaming tao ang dumalo sa kanyang magaganap na seremonya, agad na nilapitan ito ng Grand Guardian at sinabi na ngayon ay ibinibigay nito kay Xian Yuun, na magiging ika-24 na Lord ang Heavenly Demonic Order. Matapos ay biglang lumuhad dito ang ating bida at malakas na sinabi, na siya bilang tagapagmana na Xian Yuun ng Heavenly Demonic Cult ay masayang tinatanggap ang Heavenly Demonic Order. Matapos ay agad na inutusan ng Grand Guardian si Heobong na ibigay na nito ang torch na hawak niya kay Yuun,
na agad naman na sinang-ayunan nito. Habang papalapit ito ay masaya namang sinasabi ni Yoo-won na si Hyeobong, na laging naniniwala sa kanya ay hindi nito makakalimutan ang lahat ng kanyang ginawa. Matapos ay iniabot na nito ang hawak niya na torch at binati ang kanyang pinuno at sinabi na ang pagkakataon na ito ay hinding-hindi niya na makakalimutan. Matapos na kuhanin ito ni Yoo-won ay tinapik naman niya ito sa balikat at sinabi na kahit siya ay hindi din ito malilimutan. Sa narinig na ito ni Hyeobong mula sa ating bida ay hindi naman ito napigilan ang maging emosyonal. Matapos ay agad na itinapat ito ni Yoo-won sa isang malaking bagay sa harapan nito. At maya-maya pa ay may lumabas dito na isang napakalaking asul na apoy. Matapos ay isinigaw nito na bilang pagsisindi nitong muli sa Holy Flame, ay wala na itong kahit na anong pagsisisihan kahit man kapalit nito ay ang kanyang buhay. Ang liwanag na ito ay gagabayan sila sa kanilang tatahakin, at ang saya at pighati ay mananatiling gaya ng alikabok, at inulit niya ulit ang mga katagang ito, na sinabayan naman ng lahat ng mga dumalo. Nang matapos ay sinabi ng Grand Guardian na kasama ng Heavenly Demonic Order, ay ang posisyon sa pagiging Lord ay ibibigay sa bagong Heavenly Demon, Young Lord Xian Yoo-won, bilang ang ika-24 na cult leader ng Heavenly Demonic Cult ay tanggapin ang korona na hawak nito. Nang may patong ito sa kanyang ulo ay bigla naman itong may naramdaman sa paligid. Sabi nito na ang tunog ng mga paglakad nito ay parang sa isang tao na hindi nagmaster ng kahit na anong martial art, at mukhang isa itong ordinaryong tao. Nang matapos ang Grand Guardian sa pagputong dito ng korona, ay nagulat naman ito sa nakita niya dahil ang taong kanyang naramdaman kanina lamang ay ang kanyang pinakamamahal na guardian. Matapos ay binati siya nito at sinabi na sigurado siya na ang kanyang ina na si Lady Hua ay masayang nakangiti ngayon sa langit. Hindi naman napigil ni Yoo-won ang matinding emosyon kaya naman ay bigla na lang itong napayakap at napaiyak dito. Sa isip nito na ang kanyang mga tagasunod ay binigyan siya ng isang napakagandang regalo ngayon at labis itong nagpapasalamat. Matapos ay ipinalabas nito ang kanyang Heavenly Demon Sword, at nang matapos itong itaas, ay malakas nitong sinabi na mabuhay ang Heavenly Demonic Cult, at ang lahat ay nagsigawan sa matinding kasiyahan na nararamdaman nila. Ang Heavenly Demonic Cult's 24th Lord at ang ikalawang Heavenly Demon ay muling naipanganak. Matapos, ang White Venerable Historian na nagtala ng kasaysayan sa Mirim, ay sumulat at sinabi na ito ang araw kung saan ang Demon God ng Heavenly Demonic Cult ay nagpakita na. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Ang mahabang taglamig ay lumipas at ang tagsibol ay dumating sa 10,000 Peak Mountain. Sa loob ng panahon na ito ay marami ang nangyari sa loob ng Demonic Cult, at halos 3 buwan na nang makoronahan si Xian Yoo-won sa pagiging Lord. Una, ang pulisiya sa pag-aalis ng mga puwersa ng lahat ng mga clan at paglalagay sa mga ito sa kapangyarihan ng Demonic Cult ay ipinatupad. Kahit na ang ibang mga clan leader ay hindi sumang-ayon dito, ang pulisiya ay sinuportahan ng karamihan dahil sa gagawin nitong pantay-pantay ang lahat ng mga clan. Sabi nito na ang malalakas ay kayang mapagtagumpayan ang kahit na ano. Kaya naman ay ito ang dahilan kung bakit nila bibigyan ng unang prioridad ang mga malalakas. Inanunsyo ni Xian Yoo-won na hahatiin nito ang puwersa ng mga clan sa pagiging batalyon at grupo, at ibibigay ito sa mga mandirigma at mga clan leader upang pamunuan base sa kanilang mga lakas. Ito ay magbibigay ng oportunidad para sa mga maliliit na clan at medium clan na palakasin ang kanilang mga sarili. Inudyukan naman nito ang pinakamalakas na clan na huwag hihinto sa pag-ensayo upang hindi sila maabutin ng iba pang clan sa baba nila, at hindi ito limitado sa mga clan lamang. Matapos ang 2 buwan matapos ang naganap na koronasyon sa Lord Xian Yoo-won, ay isang malakihang kompetisyon ang ginanap upang pumili ng mga bagong Council Elder. Hindi lamang ito kompetisyon upang maghanap ng bagong Council Elder ngunit upang malaman ang magiging ranggo ng mga ito. Ang minimum level upang makasali ay ang pagiging True Master. Ang dating tuntunin patungkol dito sa nakaraan ay tanging ang mga Grandmaster lamang ang maaring makasali, ngunit, sa umpisa ng kompetisyon, ay walang mga Grandmaster ang nagpakita kaya naman ay binabaan nila ng kaunti ang kinakailangan upang makasali. 45 na mga tao ang nagpakita ng kanilang kagustuhan na makilahok sa kompetisyon,
At ang mga ito ay hindi lamang mga mandirigma sa loob ng demonic cult, ngunit mula sa ibang sangay sa labas ng demonic cult. Sa mga ito ay 32 tao ang madali lamang na nakapasa sa unang bahagi sa pamamagitan ng mga battle strategies at formation, ngunit ang ilan sa mga ito ay mga nakatagong mga master na hindi pa nakikilala. Isa na dito si Mungmo, ang pinakabatang anak ni Moon-o, master na nagmula sa Illusionary Sword Clan. Ang lahat ay nagulat sa pagpapakita ng isang mandirigma na nasa level ng isang Great Master sa isang clan. Si Moon-mo ay isa sa mga pinakatalentadong tao na nagpakita ng husay nito sa panahon niya sa Demonic Academy, at mukhang nakalagpas ito sa sitwasyon ng buhay at kamatayan at nakamit ang level ng pagkakaunawa matapos ng madaming labanan na kinabilangan nito sa loob ng 5 taon nito sa pakikipaglaban sa Western Front sa Guzhou Province, na kung saan madalas na may nangyayaring labanan. Ang ikalawa ay ang Dan Hua, isang leader na mula sa sangay ng demonic cult sa Hilagang Silangan. Ayon sa balita na nagmula ito sa Bong Country, ngunit nagtungo sa Hunan Province dahil sa pagkakahumaling nito sa mga labanan, ngunit nawalan ito ng interes dahil sa kumalma na ang sitwasyon doon dahil sa naganap na pakikipag-alyansa ng demonic cult sa Wulan faction. Ayon din sa balita na dahil sa kamakailang insidente ng pagpapakita ng Six-Blade Martial School ay muli itong ginanahan na bumalik sa demonic cult, at bilang sa ikatlo at ang panghuli ay may inirekomenda ang Grand Guardian. Sabi nito kay Yu na bigyan nito ng posisyon si Soding, na kamakailan ay nakatalaga sa internal affair ng demonic cult at nagawang maipatapon sa Henamdu sa loob ng 15 taon. Nagtataka naman dito si Yu sa tagal nitong pagkakapatapon at sino ang tao na ito. Sumagot naman dito ang Grand Guardian na halos lahat ng Council Elder ay kilala ang taong ito. Ang kanyang clan ay orihinal na responsable sa pagtatala ng mga kasaysayan ng demonic cult at nagpapanatili nito. Sa kabila nito, ang Wise Clan ay nagpatuloy sa pagsasagawa ng mga pekeng mga tala. At upang hindi manatili ang mga ito sa kanilang ginagawa ay naghanda ang mga ito ng biglaang pag-atake isang gabi sa Wise Clan ng lahat ng kanilang lakas, ngunit ang kanilang suppressang pag-atake ay hindi naging matagumpay dahil sa espiya na itinanim ng Wise Clan sa clan nito. Matapos na malaman ang plano, ay hindi ninais ng Wise Clan ang kaharipan ang mga ito dahil sa maaring maubos ang kanilang puwersa kaya naman ay agad itong ipinaalam sa Lord Palace upang humingi ng tulong dito. At sa pagiging tapat nito sa demonic cult gaya ng ginagawa niya sa pagtatala ng mga pangyayari, si Suding ay agad na sumuko ng walang kahit na anong panlalaban, nang ito ay inaresto ng mga mandirigma ng palasyo. Ang 6 na main clan ay ninais na putulan ito ng ulo, ngunit ang Lord ay nagpasya na ipatapon na lang ito sa Henamdu nang wala ang kanyang martial art at isinelyo, upang magamit pa muli nito kapag kinalaban na ng Lord ang puwersa ng 6 na main clan. Agad naman na sumang-ayon dito si Lord Xian Yuwun at agad na ipinag-utos na ibalik muli ito sa demonic cult mula sa kanyang pagkakatapon, na agad naman na sinang-ayunan ng Grand Guardian. Mula dito, si Suding na naghintay sa pagbagsak ng demonic cult ay muling nakabalik sa kanyang bayan matapos ng 15 taon, at gaya ng isang alon sa ilog, na kapag ang isa ay naitulak at nawala ay may bagong alon ang mabubuo, at ang demonic cult na pinamunuan ng Second Heavenly Demon ay nagbabadya ng mabuo. Matapos ay base sa lakas bago ang lahat na polisiya, ay nagumpisa ng ganapin ang nasabing kompetisyon para sa posisyon para sa Council Elder. Ngunit ang mga bagay na nangyari ay hindi inaasahan, sa pagkakawalan ng Sword Clan at Dark Clan, ay inakala ng Third Council Elder na leader ng Blade Clan na wala na itong magiging kalaban pa, pero nagawa itong matanggal sa ikalawang bahagi ng kompetisyon at nawala ng pagkakataon na maging isang Council Elder ulit. At sa posisyon sa pagiging First Council Elder, ay ito ay si Suding, na nagawang matalo si Council Elder yon na talentado sa paggamit ng 24 Demon Sword Technique. Matapos ng pagpapatuloy nito sa kanyang pagkukultivate sa loob ng 15 taon sa kanyang pagkakatapon, ang kanyang martial art ay nagawang maabot ang level ng isang true Grandmaster. Mayroon naman na kahit na hindi ito nasa level ng isang Grandmaster, si Go Chuyang ay nagawang punan ang posisyon sa ika-12 Council Elder matapos na magtala ito ng mataas na marka sa nasabing kompetisyon, at ito ang pinakamalaking pagbabago na ginawa sa loob ng 500 taon sa loob ng demonic cult.
Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.